After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na di ba? Ito, diretso talaga ito. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yun. Na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Alam nyo, pati yung 2007 o 2000 hanggang 2018 na mga proyekto, dinadamay nila, wala namang kinalaman yun sa issue ngayon. Ang issue po ngayon, itong nakawan nila sa flood control at sa mga ghost project, di ba? Dapat managot po yun. Huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumbukin po yung may kasalanan, yung mga buhaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa flood control, ginamit na lang sa evacuation center, wala tayo dito ngayon, di ba? Turing nyo lang po ako na parang kapitbahay ninyo, kuya ninyo, dito sa Las Piñas. At huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon, muli na makapagserbisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po malilimutan yung tulong na binigay niyo sa akin at tiwala. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At sa mainit na talakayan ngayon sa politika, napakainit po. Alam nyo, ang gulo na po ng ating bayan sa ngayon. Kaya labanan po natin itong korupsyon sa gobyerno. I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption in government. Alam nyo po, pinipilit nilang inililihis ang katotohanan ngayon. Dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buhaya, ikulong ang mga magnanakaw. Alam mo, meron po mga puwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Alam nyo, pati yung 2007 o 2000 hanggang 2018 na mga proyekto, dinadamay nila, wala namang kinalaman yun sa issue ngayon. Ang issue po ngayon, itong nakawan nila sa flood control at sa mga ghost project, di ba? Dapat managot po yun. Katulad ko, dinadamay kami, lahat naman ng pamilya dito sa mundong ito, meron naman tayong mga negosyo pamilya natin. Ako, may negosyo pong pamilya ko, wala pa ako sa mundong ito. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. I observe delikadesa at hindi po ako nakikialam sa mga negosyo ng aking pamilya dahil may trabaho po ako bilang senador. I observe delikadesa, hindi po ako nakikinabang sa negosyo ng pamilya ko at hindi po ako nakikialam. At hindi po ako nagbibigay ng pabor kahit kailan po. Huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumbukin po yung may kasalanan, yung mga buhaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa flood control, ginamit na lang sa evacuation center, wala tayo dito ngayon, di ba? Kung mga nagpatayo sila ng evacuation center, ilang evacuation center ang pwedeng ipatayo sa mga pondong ngayon. Alam nyo, batas na po itong Ligtas Pinoy Centers Act. Mandatory evacuation center. Ako po ang principal author. Batas na ito. Sana yung pondo sa flood control, ginamit nila sa evacuation center. Wala kayo rito ngayon sa gym, meron kayong maayos na higaan, tuwing may nasusunugan, napapahaan. Ang pwedeng ipatayo na evacuation center, 60,000 sa buong Pilipinas. Kung ginamit po yung pondo ng flood control sa tama, meron na sana tayong 80,000 health centers at 800 na mga hospital. At ang pwedeng ipatayo nun, 300,000 na classrooms ang pwede pong ipatayo. Ngayon, ilang classroom na po napapatayo, di ba? Alam nyo, 22 lang napapatayo classroom sa ngayon. Sana ginamit po yung pondo ng flood control sa tama. Ginamit po para sa mga classroom. Marami sanang estudyante na kinabang sa ngayon po. Magtulungan po tayo, huwag tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Seek the truth po, yung katotohanan lamang. Mapanagot po ang dapat mapanagot sa issue ito. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong tiwala at hindi ko sasayangin ang tiwala na binigay niyo po sa akin. Yung bumoto po sa akin ng 27 million, hindi ko sasayangin ang tiwala binigay niyo po sa akin. Salamat po sa inyong tiwala. Magtatrabaho po ako, serbisyo, sipag, at malasakit po ang pwede kong ialay sa bawat Pilipino po. At yan po ay patuloy kong gagawin po. Hindi po ako titigil sa pagsiservisyo sa inyo. Sa abot ng aking makakaya. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang kayo po naghihirap na kailangan ng tulong po.
Kahit na konting tulong lamang po ito at makapag-iwan po ng konting ngiti tulad ni Manang. Po. Masaya na po ako, Manang, pag nakikita ko masaya kayo. Kanina naluluha ka, ngayon tumatawa ka. Masaya na po ako na makita ka masaya ngayong araw nito. So salamat po muli sa pamilya nila 8 na Councilor April. Salamat po sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Ay, meron pa pala ako ipaparapol rin mo niya, ha? Bukod sa inyo matatanggap, may paparapol po ako na bisikleta. Ayan, bike. Pwede nyo gamitin papunta ng Tagaytay. Huwag nyo kalimutan magdala ng pambili ng gulong. Pagdating sa Tagaytay, pud-pud na ang gulong. Gusto nyo dumami yung bike? Sige, hatiin nyo. Tag-isang gulong kayo. Pero natagdagan ko ng cellphone. Cellphone. Rapol na rapol. At sapatos sa panlalaki at sapatos sa pangbabae. At isang relo rin po. Meron po ako ipaparapol sa inyo. So, just call me Kuya Bongo. Pakiusap ko lang, huwag mo akong tawagin Kuya kasi mas matanda ka sa akin. Lahat kayo, Kuya, mga Eagles, Kuya, tawagan natin. Kayo, lahat kayo, Kuya, pwede nyo akong tawagin. Madaling tandaan ang pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto, pag traffic, anong maalala nyo? Pag gutom kayo, bibili kayo ng manok, socks to? O, kita nyo. Ano pangalan ng dating Pangulo? Rodri? Ipagdasal nyo naman si Tatay Digong ang kanyang kaligtasan, kalusugan ang kanyang kalayaan. Alam niya, nagtrabaho po si Tatay Digong sa 6 na taon. Alam ni Secretary Martin yun. Buong sipag, buong pagmamahal ang ginawa niya para sa kinabukasan ng ating mga anak. Patuloy po natin ipagdasal si Tatay Digong. Yan po ang pakiusap ko sa inyo, mga kababayan ko. At ang paborito namin ulam ni Tatay Digong, mong